The answer to your problems is a simple surrender to God. Do not surrender to your problems. They will choke you. Pag sumusuko ka sa mga problema mo, papatayin ka niyan, uubusin ka niyan. Amen? Pero pag sinuko mo ang sarili mo sa Diyos, kamukha ng pagsuko ni Jesus doon sa krus nung siya'y pinako. Father, into your hand, I commend my spirit. Anong nangyari sa kanya? Oo, namatay siya, merong muling pagkabuhay. Sa Ebanghelyo, pinapaalala ni Jesus na hindi dapat mag-alala at mabalisa ang kanyang mga alagad. Pinapaalala ni Jesus na hindi porket ikaw ay naniniwala sa Kanya, ikaw ay sumusunod sa Kanya, na mawawala na ang iyong problema. Kabaliktaran, binibigyan nga ng babala ni Jesus ang mga apostol na mas marami sila mga pagsubok na mararanasan. Kung dati ang mga naniniwala kay Jesus, pinapatay, tayo naman ngayon na nananampalataya sa Diyos ay pinapatay ng mga iba't ibang problema. Meron tayong pag-aalala sa mga utang at kahirapan. Meron tayong pag-aalala sa away at problema ng ating pamilya. Nag-aalala tayo sa mga paparating na gera sa ating bansa. Maraming nag-aalala sa kanilang karamdaman, sa kanilang sakit. Hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanila pagkatapos silang mamatay. Pero ano po ang sabi ni Jesus? Kahit na magkakasunod-sunod na mangyayari ang mga bagay na ito, hindi dapat sila mag-alala at kumapit lang sila palagi sa Diyos. Isuko nila lahat sa Diyos dahil ipagkakaloob niya ang Banal na Espiritu na tutulong sa kanila. Paano tayo tutulungan ng Banal na Espiritu? Umpisahan natin sa pananalangin. Napakaganda po ng sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga tao ng Filipo. In Philippians chapter 4 verse 6, St. Paul beautifully tells us, do not worry about anything, but in everything, pray. Ano ang sinasabi niya? Inaanyayahan tayo ng Diyos that we should turn our deepest worries into our deepest prayers. Kapag sobrang dami na ng iyong pag-aalala, damihan mo din ang iyong panalangin. Amen? Kaya kung hindi ka makatulog, magdasal ka. Nalulungkot ka sa nangyayari sa iyong pamilya, magdasal ka. Nabigo ka na naman dyan sa iyong pinaplano, pagdasal mo yan. Wala nang pagmamahalan sa inyong dalawang mag-asawa, ipagdasal mo yan. Hindi tumitigil sa pagbibisyo ang anak mo, pagdasal mo siya. Sobrang sakit na ng iyong nararamdaman, gusto mo nang sumuko, gusto mo nang mamatay, huwag kang titigil na magdasal. Ang mga taong nagdadasal, tandaan niyo, sila ang mga taong hindi nangangamba. People who pray are people who have less worry. But people who do not pray are people who have a lot of worry. If you want your worry to stop, then you should pray sincerely, regularly, and faithfully. Magdasal ka ng totoo, palagi, at puno ng pananampalataya kung gusto mong mawala at matapos ang iyong mga takot at pangamba sa buhay. Because remember, my dear friends, you cannot worry and pray at the same time. Mahirap pong nagdadasal ka at nag-aalala ka ng sabay. When you pray, you cannot worry. But when you worry, you cannot pray. Insulto po sa Diyos pag kayo ay nababalisa, nangangamba. Paano mo sasabihin sa Diyos, Panginoon, nananalig ako sa iyo, pagkatapos sa likod ng ating isip, meron tayong mga pangamba? Anong ibig sabihin ng pananampalataya? Naniniwala ka na gagawing posible ng Diyos ang imposible. Bakit ka pa mag-aalala? Tandaan po natin ang napakagandang turo ni Padre Pio. He said, do not worry to the point of losing your inner peace. Pray with perseverance,
Pray with sincerity, pray with calmness, pray with faith. Kaya nga po ang paanyaya sa atin ngayon, pray and let God worry. Yan ang magandang gawin natin araw-araw. Magdasal ka, hayaan mo ang Diyos, siyang mag-alala. Bakit kailangan ang Diyos siyang mag-alala? Kasi siyang may gawa sa'yo. Siyang may gawa dito sa mundo. Kung merong problema sa iyo, kung merong problema sa mundo, wag mo lang isasarili yan. Hindi ka ginawa ng Diyos para magkaroon ng maraming problema. Tandaan mo, ginawa ka ng Diyos para mahalin ka niya at para mahalin mo siya. Yun lang dapat ang ating ipag-alala sa buhay. Hindi po ba? The only thing that you should worry is about loving God. The only thing that you should worry is that, am I being lovable to God? Tandaan niyo po ang magandang kasabihan na ito. Worry never robs tomorrow of its sorrows. It only steals you of today's joy. Akala mo sa iyong pag-aalala, mawawala yung lungkot ng bukas? Hindi. Ang ninanakaw ng pag-aalala mo ay ang tuwa na pwede mong maranasan ngayon. Gusto mo maging masaya, magdasal ka, at hayaan mo ang Diyos siyang mag-alala.